sa ating sa ating friends of the bar po. Salamat sa inyo diyan. Purihin ang Diyos. Ang dami naman natin ngayon. So, magandang araw ng kapistahan ng kapanganakan ng ating simbahan. Amen? Yes po. Magandang araw sa kapanganakan ng ating simbahan. Katoliko po. So, mula sa diyan sa sa Pentecostes, no? Sa araw ng Pentecostes po, na we have the birth of our church, no? So upon that on that date tapos later on nagkaroon ng sunod-sunod na kasaysayan at nagkaroon ng sinasabing pangalan, no? Yung pangalan kasi yung kapanganakan hindi pa natanto ng simbahan ang ano talaga ang pangalan ng simbahan na ito. So sa mga kasaysayan diyan sa Acts of the Apostles, sa mga gawa ng mga apostoles, sa una sinasabi na disipulo, tagasunod ni si Kristo. So disciples of Christ. Mayroon din nag-act din sa Acts of the Apostles na daan, sumusunod sa daan. So way of Christ. So yung mga naming, no, ng tagasunod naging way of Christ. Tapos dumating doon sa Antioquia, sinabi din na Christian, no? Christian, the first called Christians ang tagasunod, yung sumusunod sa daan ni Kristo. Christians din, no? Christian Church. Mahabang panahon, lumabas na sa sinasabing gawa ng mga apostoles at dumating sa ating kasaysayan, napag-aralan at natanto na sa simbahan na ang pangalan nito na itinayo ni Jesucristo diyan sa Pentecostes, ayon po yung sinasabing, ano yan? May apat, no? One, Holy Catholic Apostolic Church. In short, dito naman tayo kasi nandiyon yung 8. One kasi galing sa isang Diyos, 3 personas. So isang Diyos, 3 personas. Natural sa partikularmente sa aksyon ng Espiritu Santo sa Pentecostes. Okay? So one God in 3 persons at very particular sa gawa ng mga apostoles ngayon sa papel ng Espiritu Santo. Okay? Okay, holy kasi galing pa rin sa isang Diyos, isang panampalataya, isang binyag o ano-ano pang isa. One Holy Catholic kasi Catholic intended layunin para sa lahat na maligtas. Ang sino mang magpasakop, magpabinyag, maligtas. Okay? So, very instrument ito sa kaligtasan po ang simbahan. Kaya nga, dito pa lang sinasabing Catholic kasi intended para sa lahat, dito pa lang, we welcome natin ang lahat po, no? Kung saan tayo nagpapahayag. Kaya nga, walang sinasabing na hindi kayo maligtas kahit na hindi pa kayo Katoliko, kahit na hindi pa kayo nakapasok. Total, ang kaligtasan ng Diyos na in-offer, inalay niya doon sa cross para naman sa lahat. May potential po. Yung potential, ibig sabihin, the power of that salvific action of God, Jesus Christ, doon sa cross, ay nagresulta iyon para sa lahat. May potential action kasi kailangang tanggapin naman. Kailangang magpabinyag at magpamembro. Pag hindi ka nagpamembro, basta hindi mo lang kalabanin ang God, isa ninyon. At angkinin mo na may God. Okay? May katotohanan na konti. Pero kakaiba talagang membro ka ng Catholic Church, ibig sabihin napapalooban at nasa loob ka ng Catholic Church kasi you have all the privileges to be saved, no? To be saved. Catholic, Holy, Apostolic kasi galing sa mga apostoles. Tapos in short, okay, mayroon na itong salita na in short kasi sa ating dokumento, sinasabi nating hindi One Holy Catholic Apostolic Church, sinasabi nating RCC. Di ba sa ating dokumento? Anong religion mo? RCC. Anong ibig sabihin? Roman Catholic Church. Okay, ibig sabihin, kasi dito po naging official ang simbahan dito sa Roma po. Mula sa sinasabing nahinog na nakasaysayan, Roman Catholic Church iyan. At diyan na nahinog na establisar mula sa Jerusalem, mula diyan sa Pentecostes hanggang sa Roma po. Nahinog na official at nagkaroon ng Vatican City, nandoon ang Pope, nandoon ang lahat po ang pinaka-seat, no? Yung the throne of Peter na hanggang ngayon yung sinabi nating Peter Jesus Christ, yun ang Pope. Okay? So, RCC, in short, imbes nga magsabi tayo One Holy Catholic Apostolic Church, magsabi na lang tayo ng RCC, Roman Catholic Church. So, this is the information we have now today. And then,
papasok tayo sa ating first reading, sinasabi diyan na, di ba po, sa pagbaba ng Espiritu Santo, anong unang elemento na likas na elemento? Mayroong malakas na hangin. Okay, tingnan niyo uli ha ang pagbasa. Mayroong malakas na hangin. Okay. Yung coming yung pagbaba ng Espiritu Santo, may malakas na hangin. Ang tanong agad dito, hangin ba ang Espiritu Santo? Hindi po. Nandyan ba sa hangin ang Espiritu Santo? Hindi po. Okay? Ulitin natin. May malakas na hangin. Coming ang Espiritu Santo bumaba ang Espiritu Santo. May malakas na hangin. Okay? Hangin ba ang Espiritu Santo? Hindi po. Okay? Nandyan ba sa hangin ang Espiritu Santo? Hindi po. Bakit? Kasi ang Espiritu ay invisible, immaterial. Okay? Tandaan natin immaterial, invisible. Kaya nga, bakit kinokorek na natin ito ngayon? Kasi wala sa hangin, bumaba. Okay? May, anong tawag doon? Yung sinyalis na bumaba. May yan ang presensya ng Espiritu Santo, pero wala diyan. At hindi iyan. Okay? Tandaan natin sa mga charismatic din, sa ating mga pagtitipon, mayroon tayong nafe-feel na hangin, malamig na hangin, pero wala diyan at hindi diyan. Klaruhin natin ito mga kapatid Okay? Bilang charismatic, renewal movement, nandyan bang Espiritu Santo na feel ko na may hangin na malamig? Hindi po. Okay? Kasi the Spirit is not a material one. Okay? Invisible, hindi natin nakikita. At hindi siya nagpapadama. Pero wala diyan at hindi siya diyan. Bakit ganito ang punto ko? Kasi unang punto iyan, liban doon sa historical, kasi mayroon po kasi ng mga testimony Jehovah sa kanilang Biblia sa Genesis pa lang sinabi na ang hangin, ang Espiritu ng Diyos na hangin ay siyang, ano tawag doon? Gumagalaw, umiiral sa katubigan. Hindi po yung hangin. Okay? Kasi sinabi sa English wind, hindi po. Okay? Kasi immaterial, ano yung reason natin? Immaterial, invisible. Okay? Ang hangin po ay isang elementong material. Okay, tandaan natin, maraming mga material na hindi natin nakikita pero elementong material pa rin siya. Ang hangin hindi natin nakita, invisible, pero matter pa rin din iyan, ang hangin. Tandaan natin sa science natin kasi matter pa rin yan kasi may element of scientific. Okay? So, matter pa rin yan, hindi lang natin nakikita. Okay. So ngayon, mayroong elemento din sumunod doon sa Pentecostes. Ano pa? Hangin at mayroong mga nagmuka. Ano 'yon? Dila. Ano 'yon, sister? Paano sinabi? May dila. Apoy. Dilang apoy. Ang Espiritu bang Santo ay apoy? Dilang apoy? Hindi rin. Okay, hindi rin. Tandaan natin, pag may makita kayo dyan na dilang apoy o anong tawag doon, nagmumukhang dila, mag-ingat kayo dyan. Hindi rin ang Espiritu Santo ay dila. May dilang apoy kasi bumaba nga, may mga sinyalis. Okay. Klarado mga kapatid. Ulitin natin ang principle, ang reason. Invisible at immaterial. Pag invisible, ay ano na yung nakikita mo? Yes, dilang apoy yan, pero hindi yan ang Espiritu Santo. Klarado mga kapatid? This is a learning, this is an education of our faith. Kasi nasa education kasi ako sa ating pananampalataya. Okay po. Ang pattern, ang reason sa ating education about the Holy Spirit, the Spirit is invisible at immaterial. Okay? So, klarado na. Wala sa hangin at hindi iyan. Wala sinyalis po na dumadating. Okay, may pangatlong sinyalis. Napuspos ng Espiritu Santo ang mga apostoles. Sige nga, sa charismatic renewal natin movement, sa ating mga prayer, napuspos ka ng Espiritu Santo. Okay, saan ang Espiritu Santo po? Kung hindi siya hangin, hindi siya dilang apoy, dumadating at pumapasok, dumadapo, o ibig sabihin, nalukuban tayo ng Espiritu Santo. Saan ang Espiritu Santo? Allah, hindi rin. Okay, napuspos tayo. Ano yung napuspos? Nilukuban tayo, bumaba ang Espiritu Santo sa atin. Okay? That is kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Okay, nandyan ba sa atin ang bawat Espiritu Santo sa ating pagdadasal nga mayroon tayong nadama, mga sinyalis na ganyan, dumadating, nandyan ang Espiritu Santo, nandyan si Kristo. Sinabi, where two or three gathered in my name, nandyan ako. Nadama natin, pero wala dyan. Kasi immaterial nga. Immaterial nga, okay? Invisible. So saan ang Espiritu Santo? Sa kanyang kapangyarihan na hindi natin nakikita, sa kanyang kaloob na hindi natin nakikita, okay, nadama na lang, at hindi siya kaparte diyan kasi spiritual, immaterial. Okay? So tandaan natin mga kapatid na kung mag-emosyon tayo kasi nandyan ang Espiritu Santo, nandyan si Kristo, okay lang iyan. That is the first hand. Yung ibig sabihin, first, ano tayo? Personal expression, personal experience. Yes po. Nga, oy, nandito, dumadating ang God, dumadating ang Espiritu Santo, okay lang iyan. Pero huwag maiwan diyan. Okay? Bakit po? Kasi tataas tayo ng second level of expression of our faith na hindi pala diyan sa aking emosyon, hindi pala diyan sa aking nadarama ang God. Napuspos ako ng Espiritu Santo, may kapangyarihan ang Diyos na dumadating sa akin kasi nilukuban ako niya at nagkaroon ako ng kaloob. Ang mga kaloob na ito, okay, papasok tayo sa mga kaloob po. Ano yung mga kaloob ng seven gifts of the Holy Spirit? Kaloob po. Kasi dinefine na natin, immaterial at spiritual o ano pa, at invisible. Ano yung mga kaloob po? Number one. Karunungan. Okay, karunungan. Ang lahat na itong kaloob, nakikita ba ninyo? O hindi? Hindi Di ba po. Okay, klarado. So invisible ito at walang emosyon doon, walang dila diyan sa mga kaloob na iyan. Okay? So immaterial iyan. Nakikita ba ang karunungan? Gumagalaw na lang, nagagamit mo na lang, at magagamit mo ito kasi bilang pananampalataya. Di ba po? Klarado? So this is the way how I explain to you and how we educate our faith in our Catholic Church. Okay po? So klarado, mula sa punto, ulitin ko, mula sa punto sa ating kasaysayan, na hinog ang pangalan ng Simbahang Katoliko at mayroon tayong short name, ay yung Roman Catholic Church. Pangalawang punto, na ang Espiritu Santo ay wala doon sa mga matters na iyan o emosyon na iyan at kasi siya ay invisible at immaterial. Mayroon lang mga senyales na nandyan po, dumadating. Okay, pero wala diyan. Kasi yung pangatlong punto o pangapat na punto, tingnan natin kung ma-review ba ninyo. Nagre-recording ba, Sister Violeta? May recording kayo po? Yes Yes po, bro. Okay. So maganda din iyan. So balik-balikan natin na sa pang-apat o tatlong punto, hindi ko na mabilang, yung sinasabing kasi immaterial, invisible siya kasi nandyan sa mga kapangyarihan ng Espiritu Santo, kaloob ng Espiritu Santo. At binibilang natin iyan, 7 gifts of the Holy Spirit. At pumapasok pa tayo sa sinasabing 7 of the Holy Spirit. Mayroon pang 12 fruits of the Holy Spirit kasi na-learn din natin yan ayon kay San Pablo. Di ba po? Ang dami, no? Ang dami yun. Pero hindi yun matter. Hindi yun makikita. So, immaterial, invisible. Okay? So, ngayon, okay, too much for that sa ating Acts of the Apostles, sa ating Holy Spirit. Pupunta tayo ngayon sa Gospel. Pupasok tayo sa Gospel para ma-relate natin po. Pagdating ni Jesucristo, sa sinasabing after na sa kanyang pagkabuhay muli, sa Gospel po, diyan sa ayon sa John 21, sinabi, close ang door. Di ba? Close ang door. Lahat close. Pumasok si Jesucristo. Anong pumasok? Matter ba, immaterial? Sige nga, ito na. Okay, participation po. Sinong pumasok? Si Kristo. Nasa matter ba siya o immaterial? Ala? Immaterial po kasi hindi siya Material po. Ano? Immaterial. Nakapinid po ang pinto eh. Oh, yan. So, spirit, no? Pumasok lahat. Immaterial. Pagpasok niya, nakita na niya, visible, at the same time, material. Kasi nandoon na, hinawakan na. Amen po? Okay. Ibig sabihin,
nandyan po sa elemento na yan. Pag nandyan ang Espiritu Santo, natural, nakiisa si Jesucristo sa Espiritu Santo, kapangyarihan ng Diyos iyan, na hindi makikita at yung immaterial, nandyan po, pinapakita agad. Pero yung nandoon na, hawakan nyo aking kamay, nirato na ako, visible na naman siya at material. Amen po ba? Kasi kasi mayroon na siyang katawan. Okay po? Nabuo na. Katawan, dugo, kaluluwa, espiritu, nakikita bilang persona. Di ba po? So, klarado. So, ibig sabihin, hindi naglalaro ito ang Diyos sa atin o sa Kanya sa mga apostol, kundi yun po ang gusto nila. Okay, gusto ni Jesus. Gusto ng Espiritu Santo lang kasi maiwan sa manatiling Espiritu Santo. Ang nagkatawang tao kasi si Kristo eh. So, nakiisa si Kristo sa mulang pagkabuhay sa Espiritu ng Diyos. Sa Espiritu ng Diyos, sama, lahat-lahat, magkaisa sila sa Espiritu. Okay, immaterial. E pagpasok ngayon at nahawakan na, si Kristo lang kasi ang mayroong incarnation body. So kaya nga may matter na. At the same time nakikita. Amen po? So ang ganda no ng movement ng Ebanghelyo. Ngayon, okay. Ano yung first approach niya? Kapayapaan ibigay ko sa inyo. Yun ang salita niya na mamutawi sa kanyang bibig. Kapayapaan ibigay ko sa inyo. Yung pagkarinig niya nila sa magandang mesadyo ng kapayapaan, di ba, what comes after, what comes our mind, out our mind, yung sinasabing salitang sa English na reconciliation. Reconciliation po. Yung panumbalik ng tao sa kasalanan, balik sa Diyos. Kasi napatawad ko na kayo, natagumpayan ko na kayo, ang lahat, no, hindi lang mga apostoles, lahat ng sangkatauhan, at pati na yung mga kasalanan ng mga apostoles kasi itinakwil nila at nagsilabasan, nagsinalayasan, hindi naman sila sinumbatan. Ito na maganda no sa mensahe no ng Ebanghelyo. Hindi sila sinumbatan. Sinabihan, you are reconciled. Come, come to me. Dapat idiin ninyo, hawakan niyo ako. Di ba? You are reconciled to me. So, man and God relationship. Di ba? Pinapapasok, pinapalapit tayo ng Diyos po. We are all reconciled. Kaya nga, kapayapaan. So matindi, no? Ang Diyos po hindi nanumbat, talagang iniisa-isa niya pinapalapit. Yes po, inibitahan lang tayo, pumasok ka, lumapit ka. Idiin mo ang lahat, ang iyong daliri sa aking katawan, at ito na ako. Okay, para sa iyo. Di ba? Ang ganda no ng physical appearance at yung sinabing nakikita, visible. Okay, na Jesucristo 'yan. Okay, hindi na si Espiritu, kundi si Kristo na mismo. Okay po? So matindi no? Nung movement, so kapayapaan, hindi nanumbat ang Diyos para sa mga apostoles nga nagsilasa, nagtinakwil nila at hindi sumama doon sa Kalbaryo. Isa lang ang apostol na sumama, yung si John lang, at hindi siya nanumbat. Kapayapaan, reconcile na kayo. Tapos ang sumunod, the authority to forgive sins. Yung kasi kayo nga ay nakaranas nito ng kapayapaan, ibigay din ninyo, ipaabot nyo sa iba. Magpatawad din kayo at binibigyan ko kayo ng authority sa pamamagitan ng kapangyarihan ng balik sa connection sa first reading, the Holy Spirit. Anong sinabi? And they blow, inhale them. Ibig sabihin, hiningaan sila ng banal na o binigyan sila ng banal na Espiritu. Okay? So, sa magitan ni Jesucristo, nakaisa siya sa Espiritu at sa Ama, iyang kanyang ipinaabot sa mga apostoles, ibinabahagi. Okay? At kung anumang naranasan natin nila na napatawad, mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos po, no? Pinapatawad na, binabahagian tayo ng Diyos, hindi tayo sinumbatan, kung anumang mga kasalanan natin, minamahal tayo ng Diyos, ipamahagi din ninyo ito sa lahat no, sangkatauhan. Anyway, mula sa mga apostoles, direktang kaparaanan na autoridad iyan. Yan kaya nga mayroong in this time sa gospel po, at yun ang nagpapatunay na the institution of the confession, sacrament of confession. Kasi the authority is given only to the apostles, the bishop, the ordained ministers. Yung sinasabi nilang ordained minister. Tayong mga laiko, anong ipamahagi natin? Ang magandang balita sa araw na ito na tayo na-reconcile, na hindi sinumbatan kung anumang mga kasalanan na na-reconcile. Yung sinabi ni sister kanina nagbahagi, tanggapin.
tanggapin, lapitan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Niyakap niya tayo, ininbitahan tayo, hindi tayo sinumbatan. You are in peace with me. So, maging at peace din tayo. Okay, mapayapa tayo, makisama sa ating mga kasamahan at magpapatawad. Hindi nga sakramento, kundi magpapatawad. Okay po? Magbigay ng, ano yung tawag doon? Pagkakataon muli. Okay, di ba? Si Jesus po ay nagbigay ng pagkakataon, hindi lang authority, pagkakataon ito sa mga apostoles na magpatawad, magbahagi naman kayo. Ganon din sa atin. Hindi tayo sinumbatan, minamahal tayo ng Diyos at binigyan tayo ng pagkakataon muli na mapaibaabot natin ito. Na hindi lang pala ito, damang-dama natin na mahal tayo ng Diyos, pati na ikaw kapatid na hindi naka-learn, na hindi nakarinig sa aking narinig sa araw na ito, mahal tayo ng Diyos mga kapatid. At ipaabot natin sa lahat na hindi nakarinig, hindi nakaunawa, na ganun pala kamahal ang mga apostoles, ganun tayo kamahal ang nahayagan ng mga apostoles hanggang sa ating panahonan ngayon, yung naabutan tayo sa mahal na gospel, yung mabuting gospel na iyan, na talagang nireconcile tayo ng Diyos, hindi tayo sinumbatan kung ano-ano pa, kasi kung sinumbatan tayo, patay na tayong lahat, di ba? Ibig sabihin, wala eh. Matapang ang sumbat ng Diyos, no? Talagang husga iyan. O, yung kundinahin ka talaga, di ba po? Hindi tayo kinundina, hindi tayo hinusgahan. And then, He will give us a chance to give also, to extend this experience, the Holy Spirit given to us, to all believers throughout the world, and to all of us here in the Charismat, here in our FOD, and then from us and through us, we proclaim the good news today. Maraming salamat po, purihin ng Diyos. Maraming salamat po. Mayroon kayong follow-up na tanong? Sige po mga kapatid. Sino po ang may mga katanungan o magbibigay ng reflection? Sige po. Wala pong tumataas ng kamay. So, yun, okay. Liwanagin natin na sa gospel po, nandoon yung authority and the institution of the sacrament of confession. Okay. At sa pangalawa, na sa atin din yung mga laiko, kasi laiko tayo, hindi tayo ordained ministers, hindi tayo din ng mga apostoles, mayroon tayong participation. No? Participation lang ito, hindi sakramento, kundi magpahayag, magbahagi sa kapatawaran. Kasi the same na natanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Okay, may distinction din dito. So, tayong mga laiko, silang mga ordained, sila yung protagonista. Ano yung protagonista? The first in line. No? Sila yung first in line, mga frontiere. Oh, pero tayo ay nag-participate lamang. Okay po? Kaya nga sa lahat ng mga galaw natin sa simbahan, with permission, okay, with authority, kailangang hingiin natin ang permeso. Kasi hindi naman tayo direkta na apostol. Okay? Okay po, maraming salamat. Sister Fel, sige po. Father Ike, may tatanong po ako. Hindi Yes ko alam po. kung tinatanong ko na pero linawin uli. Di ba ang Panginoong Jesus ay pumasok na nakapilid, So sabi mo, immaterial siya, pero pagkapasok niya, nahipo siya, nakikain, nagsalita, di ba? Isa sabing glorified body. Sa base sa pinag-aralan ninyo, bro, base sa pagkakaalam mo, di ba pag sinabing tayo buhay na walang hanggan, pagpupunta sa langit ng mga hinirang, mga nakapasok, ano sila doon? May katawan din ba sila katulad ng Panginoong Jesus o espiritu o ano na lang nandoon? Base sa pagkakaalam mo, Brother Ike, may body din, kagaya ng Panginoong Jesus na magpakita sa mga alagad. Salamat. Okay, yung kay Kristo Jesus ay kakaiba at very par excellence, ibig sabihin very exceptional, no? Kasi sa Panginoong Hesus iyan, kasi unang-una, in general term, siya nagbigay ng halimbawa. Halimbawa ito, example. Nasampulan lang sa pulan. Ibig sabihin, natagumpayan niya at nasampulan na sa katapusan ng panahon, sa lahat ng, okay, ulitin natin. No? So, sampul lang yan sa parte ni Jesus. Sa atin naman, kung tayo mamatay, pupunta tayo sa langit, lalo na sa mga santo, mga espiritu lang iyon, kaluluwa muna. Okay? Sa pagbalik ng katapusang panahon, kasi yung pagkabuhay muli kasi 3 days lang yung pagitan at nagpakita na ni Jesus agad ang example. Sa atin naman,
pag namatay tayo, personal, individual, mayroon tayong hukom sa ating kaluluwa espiritu. Pero hindi lang 3 days. Ibig sabihin, sa habang panahon, kung gaano haba na magbalik si Jesus sa mundo at magsabi, hukuman ang mga buhay, mga patay, doon na magbabalik na naman, magkaisa ang sinasabing resurrection of the body and the soul. Yung the resurrection of the body to the soul. So, yun po. So, ibig sabihin, mayroon ng kaluluwa espiritu, mga santo sa langit, wala yung katawan. Okay? Kay Jesucristo lang po. Okay, very exceptional din ito na si Jesucristo lang umakyat. At si Mama Mary pa, mayroon din ha. At iba pang mga banal nga nasa Old Testament, yung sinasabi ting Yonok, Inok, nga nadala sa langit. Very exceptional yun. Di ba po? May mga ilan na pala, no? Nasa langit, dala-dala ang katawan. Ilan lang. Okay? Kasi anticipated, ang tawag doon anticipated kasi exceptional nga anticipated na ina-anticipate na ng Diyos sa kanila kasi kakaiba sila kakaiba talaga tayo kung matay tayo ay yung mga santo na tinuturing na canonize espiritu kaluluwa lang yon. Pero later on hindi lang 3 days na pagkabuhay muli, pagbalik muli sa ating katawan sa mga espiritu kaluluwa, doon na sa paghukom sa pagbalik ni Jesucristo. Mahabang panahon ito, malayo po. Ibig sabihin, Brother Ike, yun yung second coming na tinatawag na halimbawa nadat na ng sa second coming yung mga patay muling bubuhay. At kung halimbawa may mga nadat na pa, nabuhay pa, yun yung magiging glorious body na rin, glorified body. Yung bang ibig mo sabihin, Brother Ike? Yun, kasi Yung mga nadat ng buhay, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan, ano pagkakakuha mo doon sa huling bahaging yan ng credo? Yung nadatnan na buhay, ay bubuhayin muli pa rin yun kasi mayroon ngang new heaven and new earth, new paradise. So kailangang maangkop, angkop, ibig sa mga glorified body din. Kung ikaw o ako, buhay pa sa panahon na iyan, talagang bibigyan tayo ng kakaibang katawan din. Kasi hindi na itong katawan hindi na magugutom, hindi nakakain. Parang gayon. yun Hindi na magkakasakit. yun sinasabing mga promisa sa huling panahon na kung sino mang gagantimpalaan ay hindi na mag-iiyak, hindi na sakit yung mga lahat po. So glorified body ang tawag doon, glorious body. Kakaiba talaga, bibigyan ka talaga kasi gantimpala yun Pag hindi ay doon ka sa sinasabing gantimpala, yung parusa sa apoy. Di ba? So resurrected pa rin yun. Pero parusang walang hanggan din. May kasakitan, may kuwan. Okay. So opposite lang direksyon. Anyway, so sa ating mga kapatid na sekta denominasyon, yun lang hinihintay nila. Ay sa atin, sa bawat individual nating pag-akyat sa langit, espiritu kaluluwa, may hukom na tayo sa harap ng Diyos. At na-enjoy na ang paradise, yung heaven. Sa kanila, hindi. Kung silang inilibing, mga sekta denominasyon, kasi dahil sila paniniwala, kaya nga wala silang pagpahalaga, wala silang rito-rito sa sinasabing yung may nakaya diyan, yung may kamatayan. Wala silang rito na ganun. Ilibing lang at wala na. Kasi wala Kung saan man napunta yung espiritu kaluluwa, na ilibing din sa katawan ng lupa na yan. Kung grabe, no? So hindi po. Hindi yan ang katuruan ng Katoliko. Katuruan ng Katoliko, lilipas, nandyan ang katawan, aalis, ang espiritu kaluluwa babalik sa Diyos. Yun po ang sabi ng Biblia, na bawat espiritu kaluluwa ng individual natin, na person, haharap agad sa hukom. Individual hukom yan. Tapos later on, kung mayroong pagbabalik na second coming na Jesus, ayun po, another naman yon. General judgment ang tawag doon, hindi individual, general. Okay? Nga magkaalaman na. Kasi individual, ikaw lang at ang Diyos. General ay magkaalaman din ang lahat. Na ikaw pala nasa impyerno, akot dito sa langit. Yan mga ganyan magkaalaman na. Pero kailangan general naman yun. Okay po. So Brother Ike, excuse me po uli. So Brother Ike, kaya tayo lang Katoliko naniniwala dito sa purgatorio. Pero actually, yung purgatorio, yun ikuha na rin ng langit dahil eventually, kung kailan makakapasok din, hindi, di ba yun ang pinaniniwalaan natin? Hello, Brother Ike. Yung purgatorio, that is preparation. Another state of the soul. No? Pero kabilang na rin yung sa langit, yun ang narinig ko minsan turo ng pari dahil talagang impyerno lamang, di ba na kino-question sa atin ng ibang denominasyon, dalawa lang hell at saka heaven lang. Yun ang ibig sabihin nila. Na Hindi. Okay, hindi po. Yung purgatory, another state of life, yun hindi yung kabilang sa langit. Kasi kung langit, ay masaya na lahat, wala nang parusa. Sa purgatory may parusa. So magka-opposite yan, contrast yan. So hindi po.
Another state yan na hindi pa nalala ni yung kay Lazaro, yung Lazaro na hindi yung kay kapatid ni Marta Maria, yung Lazaro na yung Lazaro na may sakit na nandoon sa gate na sa pintuan ng Mariaman, di ba? Di ba? Pulubi po, pulubi. O yung pulubi. O, ang pulubi, ang tinatawag din yung Lazaro, sinabi doon na napunta na sa, anong tawag doon? Yung, anong tawag doon? Yung sa, Hades? oh, hindi, yung si Lazaro, napunta na sa piling ni Abraham. Yung isa, oh, nasa Hades. No? Yung isa nasa Hades. Kakaiba talaga. So, kakaiba yung mayroong pagitan, yung may usapin doon na pagitan. Oh, itong pagitan. So, hindi talaga langit. So, hindi kabahagi ng langit. Kundi, mayroon tayong sinabing eschatological. Yung sinabing eschatological meaning we proclaim the end times. No? Yung sa ano pang mga end times. Yung heaven, ano yun? Four eschatological words. No? Yung heaven, hell, judgment, at yung death. Di ba? Apat lang yung sister. Wala, hindi na bilong ang purgatory. Di ba? Mayroong kamatayan individual, death. Mayroong judgment agad sa kamatayan na iyan. Mayroong heaven at mayroong hell. Walang purgatory. Pero yung purgatory, that is the anticipation before entering the heaven kasi mayroong stopover. Ang tawag doon sa ating pagpahalintulad, stopover po. So hindi siya kaparte ng langit kasi stopover nga eh. Malayo pa. Malayo pa sa katuruan. Brother, ay pag tinanong tayo ng ibang denominasyon, saan sa Biblia matatagpuan ng may purgatorio? Anong ating itasagot? Okay, very simple, very simple. Okay. Ano pa? Ang sinasabi diyan sa Biblia, mga pagpapahiwatig. Okay, number 1 na pagpahiwatig. Sinabi ni Jesus, dito sa mundong ito, may pagkakasala na patawarin laban sa Jesus. Sabi nga, pinapatawad kasi hindi man humatol pa si Jesus. Later on, mayroong hindi mapatawad yung kasalanan ng Espiritu Santo. Sinabi doon sa Gospel, ayon kay Mateo, tingnan nyo po, the sin against the Holy Spirit, na hindi mapapatawad. Sinabi, pag hindi ka napatawad ng Espiritu Santo, dito sa lupa at doon sa kabila. Okay, mayroong pagpahiwatig. Ang dito sa lupa, pwede kang mapatawad kung humingi. Yung sinasabi nga, the final end ng iyong life, humingi ka na ng kapatawaran para patawarin ka ng Espiritu Santo. Sinabi, dito at sa kabila. So ang kabila doon, ano ibig sabihin? Mayroong kabilang estado na pwede parang may panahunan pa na mapapatawad. Ang tawag doon sa atin, that is the purifying place other than entering heaven or heaven already. O, di ba? Pagpapahiwatig lang po. Ngayon, another nga pagpapahiwatig sa pinadayag sa Book of Revelation sa last chapter, sinabi, walang makakapasok sa langit kahit na kalitliitan na kasalanan. Walang makakapasok sa langit kahit na kalitliitan na kasalanan. Tanong, di ba lahat tayo ay napapatawad na? Ang tawag doon, general na pagpatawad ni Jesucristo sa magitan ng kanyang dugo doon sa kakaiba itong stand din ng mga sikta denominasyon. Tayo'y napapatawad na at wala na tayong gagawin. Hindi naman. Sa sikta denominasyon, tayo'y napapatawad na generally. Tanggapin mo at isaloob mo at pasanin mo rin ang cross at nilinisan mo ang buhay mo individual. Ang tawag doon sa atin. Pero pag hindi ka nag-cooperate, hindi ka naglinis ng individual sa kapatawaran ng general na naangkop na natin, ay hindi pa rin masave tayo. So ngayon, ay sabi ni Jesus, napatawad ka na, kabilang ka na sa aking simbahan, lalo na nabinyagan tayo. Mayroong kapatawaran sa atin, mayroong tayong sakramento. Mayroong kapatawaran na napatawad sa pari. At sabi nga, direct to heaven na ka, yung sinabi, no? Napatawad, nabayaran, at direct to heaven. Ay kung hindi ka napatawad sa pari, at nakahingi ka ng kapatawaran, ayon sa sinasabi natin sa karismatiko o sa ano pang sa Biblia, nilinisan natin sa dugo ni si Kristo in general, at sa huling hininga mo, sinabihan mo yung sarili, Lord, patawarin mo ako. Hindi ka napatawad ng pari. Di ba? Ayon sa ating gospel ngayon, mayroong kapatawaran na ibinigay institusyon na Sacrament of Penance, Sacrament of Reconciliation sa mga apostoles, authority iyan sa simbahan. Hindi ka napatawad. Pero nakahingi ka ng kapatawaran sa huli mong hininga. Hindi ka nabutan ng pari. Ang tanong, makapasok ka ba sa langit? Makapasok po. Pero hindi ka makapasok ng madali. May purgatorio. Pahiwatig yan Pahiwatig lahat ito.
Okay, hindi ka makapasok kasi walang kasalanan na kalitngitan mapatawad dito at doon sa kabila. Ibig sabihin, mayroong kapatawaran sa kabila. Ano yung ginagawa ng Katoliko sa tradisyon natin? Ipagdasal ang mga kaluluwang namatay kasi nandyan sila sa kabila na iyan na ipinapahiwatig na tinutukoy na natin ang pangalan ay purgatorio, purgatory, purifying place, purifying state of life na hindi na direktang sinabihan na mayroong salitang purifying place, purgatorio, pero mayroong paglilinis, yung mayroong parang purifying state, okay, mayroon sa Biblia yan, purifying state na paglilinis sa apoy, okay, sa apoy, paglilinis sa apoy, mayroon sa Biblia yan, paglilinis sa apoy upang matagumpayan kung ikaw ay gold or hindi. Yun, mga pagpapaliwanag, pagpahiwatig yon. At tinadaan sa tradisyon na purgatorio yan after individual's death. Okay? Wala. Puro lang ito pagpahiwatag, pagpaliwanag at natuntun ito sa Katoliko po. Hindi ito sa sekta denominasyon. Ngayon, another pa na pagpapahiwatig paliwanag, mayroon doon sa Maccabi. Second book of Maccabi, chapter 12, verse 44-45 yata yon. Okay, tingnan nyo. Chapter 12, verse 40-45. Anyway, history ng book of Maccabees sa second book of Maccabees. At binabasa nating libro na yan tuwing November 1, November 2. Okay, sinabi doon, itong mga Makabiyo na matayan ng kanyang mga brothers and sisters, pati na yung ama lahat, at yung naiwan na mga paryente, nagdasal para sa mga kaluluwang namatay kasi may dahilan bakit yung mga sundalong namatay kasi pinagdasal nila. Sinabi pa nga, mag-alay kayo ng mga pera ninyo sa Jerusalem, sa templo ng Jerusalem at ialay ninyo para sa mga kaluluwang namatay. Tanong, saan ang mga kaluluwa na yan? Kung hindi yan purgatorio? Pagpaliwanag, pagpahiwatig lang yan. O di ba po? Natuntun, natukoy iyan sa Katoliko. Purifying place yan. Kasi kung mayroong pag-aalay dahil ginawa sa mga kabiyi ng ihimplo na yan, mayroong pag-aalay sa mga kaluluwa sa makatuwid, hindi yan dito. Kapatay na nga eh. Inaalayan ang mga kaluluwa sa kabilang buhay. Purgatorio yan. Pagpahiwatig, pagpaliwanag. Klarado ba ito mga kapatid? Ay wala na. Ang mga sekta denominasyon, tinanggal na nila iyan. Ayaw nila makinig ng libro ng Maccabi na yan. Tinanggal nila iyan. Kaya nga sa Old Testament, kasi ang Book of Maccabi ay nabilong iyan sa Old Testament. Mayroon tayong 46 books. Sa mga protestante, tinanggal nila iyan. At hindi lang isang libro. Marami, 7 libro. Naging 39 books na lang sila. So 46 minus 39 ang naiwan 7. Ibig sabihin, 49? 46, 39, 7 books ang tinanggal nila at nakasama na doon yung lahat ng pagpahiwatig, pagdasal para sa kabilang buhay. Allah, ayaw nila makinig ng ganon. Hindi lang testimony, mga sekta denominasyon talaga kumontra sa simbahang Katoliko. Okay? Allah po. Salamat po Sister. sa maliwanag na paliwanag, Brother Ike. Salamat po. Okay po mga kapatid, may katanungan pa po. So, ang ganda lang kasi sa ating pagpapaliwanag kasi hindi kayo mahirapan sa ang tawag doon, verse at chapter kasi wala akong verse at chapter. Pero huwag kayong mag-alala. I-google nyo. Kasi, anong tawag doon? IGM. Ano yun? IGM ba yun? I-google mo. Sabi ni Francis, Mayor Francisco sa Manila. May IGM ka naman, IGM mo, i-google mo. Nandyan yun. Okay? The implication. Maganda, Brother. Ha? Maganda, Brother, kayong sinabi mo na iniligtas tayo ng Panginoon, pangkalahatan yon, diga? Pero yung ating individual, paghihirapan natin yon. Tama ba? Intindi ko, Brother Ike? Pagsisikapan, pagtitiisan. Oo. Kasi yan Pagpapagalan, iiyakan. kasi sinabi nga pasanin mo rin ang cross mo araw-araw sa iyong buhay. Kailan kailan matuntun iyan pag hindi mo paghirapan individual? Tapos na ang kaligtasan ng pagbuhos ng dugo ni Jesus sa general. Yung sayo, yung sinasabi ng sister kanina, tanggapin mo, akuin mo at gawin mo individual. Paghirapan mo, pagpapagalan mo. Matindi, no? Ay sa mga protestante sekta denominasyon, hindi nila na-appreciate ang cross na iyan. Yun ang sinabing cross, kabanal-banalang cross na kapagligtas sa individual, hindi lang sa general
na natapos na, natagumpayan ni Kristo. Ligtas ka, ligtas ka pag niligtas mo rin ang iyong sarili sa participation ng pag-ako, ng pagtanggap ng cross na iyan daily po, araw-araw sa ating buhay. Grabe, no? Hindi na ma-appreciate ng mga sikta denominasyon iyan kung ano ang kahalagahan ng cross. Kaligtasan mo rin iyan. Ay, talaga. Buhay talaga. Brother Ike, paliwanag mo uli saan tayo iniligtas ng Panginoon? Sa kaaway, sa ating mga... Paliwanag mo po, Brother Ike, uli. Anong tanong doon, sister? Di ba iniligtas tayo ng Panginoon? Saan niya tayo iniligtas? Kanino niya tayo iniligtas? Di ba pinaliwanag mo dati yun? Tanda mo. Yung sinasabi natin na hindi lang tayo, unang-una, kasi sabi nga ni Jesus, natagumpayan ko na, nilupig ko na ang mundong ito. Mundo mundo. Okay. Ano yung sinasabi natin sa mundo? Ang mundong ito, nilupig niya. Sa mundo, umiral ang, unang-una, yung unang panglingla ng demonyo kay Batadan. Nilupig niya ang demonyo. Okay, yung Satanas. O yung mga kasamahang mga diablo, o diabolito, o demonyo ito. Mga demonyo ito kasi yung mga maliit. Diabolito, yung maliit din. Diabolo, yung mga malaking sungay na, may malaking sungay. Nilupig na niya yan sa mundong ito. Ay sa mundong ito, hindi lang yan ang nilupig niya. Ano yung nilupig niya? Kasi siya ay nagkatawang tao. Sinubukan niya lahat, nirananas niya. Anong nilupig niya? Pati ng eksperyensya mo, pati ng kahinaan mo, nilupig niya. Hindi lang ang diablo. Ang unang-una, diablo, natural. So, yung sarili mo, nilupig na ng Diyos. Kaya nga, huwag kang mag-isa, huwag kang magsarili, kasama mo ang Diyos. Matindi yan, no? Pangatlo, nilupig niya ang Diyos. Nilupig ng Panginoong Hesukristo bilang Diyos. Hindi lang tao, kasi Diyos ang makapangyarihan, hindi yung tao. Okay, nilupig ni Hesukristo bilang Diyos. Ang mundong ito, kasi sa mundong ito, hindi lang yon ang mga diablo, hindi lang yung katawan mo o sarili mo na kainaan o may pita ng laman o ano pa. Sa mundong ito, maraming espiritu umiikot. Maraming espiritu po na hindi lang diablo, Tandaan natin, may mga espiritu po ng iba diyan na hindi diablo. Ano iyan? Kaya nga mayroon tayong discernment of the Holy Spirit. Ano yung discernment of the Holy Spirit? Discern the spirits. Kasi yung spirits po, alin yan? Sa kay Kristo ba yan ang espiritu? Sa Panginoon ba yan? Sa diablo ba yan? O sa iyo ba yan? O sa mundong ito? Sa mundong ito maraming espiritu na umiiral din. Na hindi nga sa diablo. Kasi magsabi ang diablo, ay, bakit mo iparatang mo yan sa akin? Hindi naman yan sa akin. Sa mundong ito yan. Okay? Marami kasi mga pag-akay, pag-interest na umiiral nga hindi pa sa diablo. Sa mundong ito. Bad ba ang mundong ito? Hindi naman. Dahil sa nakikita natin sa mundong ito. Okay po? Mayroong imperfections. Mayroong kasing imperfections. Ang tawag doon, imperfections. Perfect ba ang ginawa ng Diyos? Lahat po ang ginawa ng Diyos perfect originally. Pero kaya nga, yun ang tinanggupayan Yun ang nilupig ng Diyos ng Panginoong Hesus. Nilupig niya ito nga maging perfect sa ating paningin, maging bago ang ating pagtratar sa mundong ito. Ay hindi pa yung mindset natin ay hindi pa naging bago Hindi pa naging bago. Kaya nga palagi inulit-ulit ng Diyos, hindi lang siya makulit. Sinabi nga ni Sterpel noon, nga hindi lang siya makulit 3 times kay San Pedro. Okay, maraming beses po inulit-ulit, inahayag at nagpapaliwanag ang Diyos sa iyong puso, sa iyong konsensya, at maraming beses ito sa araw-araw nating buhay. Kaya nga magbago, may panibagong pagtratar sa mundong ito. Kasi maraming espiritu na hindi nga ilaan agad sa iparatang agad sa diablo. Kaya nga discern the spirits. Discernment po. Bro, dagdag lang. Bro, papasok na ako sa simbahan. Hindi ba nilupig ni Kristo ang kamatayan? Yes. Dahil tayo ay sa pagkamatay natin ay tayo magkakaroon ng kagaya niya ay muling pagkabuhay. So nilupig niya ang kamatayan. Yes po. Yung nilupig niyang kamatayan, kasi mayroon tayong spiritual sense ng kamatayan. Yung spiritual sense ng kamatayan ng pagkakasala. Di ba? Yung mga kadahilanan ng mga pagkakasala. Ayon ba sa diablo o dulot ba ng diablo, dulot ba sa mundong ito, o dulot ba yung sarili, kamatayan iyan. Kasi nagkakasala at hindi na maganda ang pananaw at good ang naidulot nito.
Okay, kamatayan iyan. Spiritual sense ito sa kamatayan. Pero yung kamatayan ng physical ay mamatay talaga tayong lahat, mga kapatid. Okay, physical na kamatayan, hindi po. Kakaiba ang nilupig ng Diyos, Panginoong Hesus, spiritual. Yung spiritual battle, spiritual warfare, pagtiisan natin, talagang pagsikapan natin ito. Kasi mayroon tayong pinaglaban. Hindi sa physical, kasi mamatay naman tayo. Pwede yung paglabanan ng physical, kasi pwede tayong magkaroon ng mga maintenance ng gamot, at haba ating buhay, magkaroon ka ng mga sinasabing mga surgery, gaganda ang iyong buhay, kasi may pera ka, pwede yan, pero lalaho din yan. Hindi yan, basta ano lang yan, temporary lang din yan, kahit na anong tong maintain dyan, mamatay ka pa rin physically. Pero ano yung kiniklaim natin sa magandang balita? Nilupig na ng Diyos ang kamatayan. Kamatayan spiritual, at kung anumang spiritual ito, discern the spirits and you will be with God in the spirit of God. Okay. Okay po. Hello. Okay na tayo. Meron pa po ba, mga kapatid? Talaga na. Masaya talaga ang bigay ng Espiritu Santo sa atin para sa araw na ito. Kasi karawan natin ito eh. Karawan ng simbahan Katolik ito eh. Di ba po? Opo. Meron pa po ba? Mga nasa simbahan na po yan. Amen, amen. Para tayo nag-seminar ha, para tayo nag-seminar. Ang ganda. Salamat, Brother Ike. Sorry ng Diyos. Salamat po. Siyempre, Brother Ike, itong inspirasyon natin, kaya nga tayo nagpapagal, diga. Yan. Brother Ike. Yes po. Tsaka simple masarap sumunod. Kaya tayo nagpapagal dahil alam natin hindi lang dito pagkatapos tayong mawala sa mundo, wala na. Tapos na. Dahil ito yung ating inaasahan, diga, inaasam. Kaya nga, hindi nga natin ito baliwalain. Hindi nga ito masasayang lamang. Di ba po? Kasi kung kukubrahin na natin ito, gagastuhin na natin ito kasi may mga biyaya, grasya tayong natanggap, pasalamat tayo at bumabalik naman ang grasya, natanggap. Kung kukubrahin natin lahat ito, na hindi wala nating maiwan paglaanan doon sa langit, anong gantimpala na hintayin mo? Huwag naman kubrahin lahat. Kaya nga yung sinasabi, pag hindi ibinigay ng Diyos, huwag kang magalala, pasalamat ka sa Diyos. Pag hindi ka gumaling, pasalamat ka sa Diyos. Kasi mayroon kang iniwan at inaalay na kukubrahin mo sa langit. Allah, kung sino pang hindi gumaling dyan. Kung talagang ipaglaan ng Diyos na pagtibayin ang kalooban mo at maprulong ang kasakitan mo at saka na mamatay, mayroong hindi masasayang kasi kukubrahin mo yan sa langit. Talaga no? Ialay mo na ang iyong buhay. Ialay mo na yung kapanahunan mo yan na mayroon ka. Ialay ang lahat po sa ating lahat ng mga galaw kung saan tayo napupunta. Ialay at para hindi na mabibilang ito na mayroon tayong makukubra o masasahuran pa rin tayo sa langit. Talaga no? Sister Linda, may katanungan ka pa po? Wala na po. Nandito na po ako sa simbahan. Ayun, maganda yon sa araw na ito kasi happy kami kasi yung mga bata magkumpil ngayon dito sa Santa Podenciana at kumpil ito sa Pentecostes Sunday. Natapos ang aming 2 years program at nandoon si Sister Rosijen at mga kasamahan. So salamat sa Diyos sa araw na ito kasi natagampayan din namin 2 years program. At later on, hindi ko alam kung magre-renew ako na maging katikista, magtuturo pa rin sa mga magkumpil ng mga bata. Pero sa June pa yun, July, kung mayroon pang opening na naman. Okay. Maraming salamat po. Puri ng Diyos. Okay po, wala na po magtatanong. Brother Ike, maraming salamat. Hindi ka man nagpare. Yung iyong natutuhan, ibinabahagi mo sa amin. Maraming salamat talaga. Buti na lang, sister, kasi kung napare ako, hindi niyo ako mahigilap man marinig. Kaya nga, at least narito ka lagi. Ikaw pa ang coordinator. Di wow. Salamat. So, sige, yes po, salamat sister. Okay po mga kapatid, kung wala na pong katanungan, re-reflective song na po tayo. Sister Tin, salamat po Brother Ike.